Mga kababayan, kung SSS pensioner kayo, GSIS pensioner, o may kilalang lolo o lola na umaasa sa pensyon bawat buwan, huwag muna kayong lalayo dito. May malaking balita tayo ngayon tungkol sa release schedule ng Hulyo 2026 at sa isang panukalang dagdag na maaaring umabot ng 3,700 piso kada buwan para sa ilang pensioner. Sasabihin ko sa inyo agad kung ano ang totoo, kung ano ang naaprubahan na, at kung ano pa ang nakabinbin lang sa Kongreso. Kasi dito sa channel na ito, mga kababayan, hindi kami nagbebenta ng pag-asa na walang basehan. Ang gusto namin, malaman ninyo ang totoong estado ng inyong pensyon hanggang sa huling sentimo. Una sa lahat, mga pensyonado, alamin natin kung ano na talaga ang confirmed. Ang SSS Pension Reform Program o PRP ay talagang umiiral na, hindi ito pangako lamang. Ito ang pangalawang taon ng 3 taong programa na nagsimula noong 2025. Sa ilalim nito, ang mga retirement at disability pensioner ay nakatanggap ng dagdag na 10% sa kanilang buwanang pensyon, habang ang mga death at survivor pensioner naman ay nakatanggap ng dagdag na 5%. At ito ang mahalagang balita, sa halip na Setyembre pa, ilalabas ang dagdag na ito, inuna ito ng SSS. Nagsimula na ang maagang pagpapalabas noong Hunyo 1, 2026 para sa mahigit 4.1 milyong pensioner sa buong bansa. Halos 6 na bilyong piso ang inilaan para dito, ibinigay mula Hunyo hanggang Agosto 2026. Kung kayo ay pensyonado na bago pa man sumapit ang Mayo 31, 2026, malamang na dumating na sa inyo ang dagdag na ito sa nakaraang buwan. Pero mga kababayan, mayroon ding isang mahalagang detalye na kailangan ninyong malaman. Ito ang hindi alam ng marami. Kung kayo ay bagong pensyonado, ibig sabihin ang inyong petsa ng kontingensya o date of contingency ay nahulog sa pagitan ng Hunyo 1 hanggang Agosto 31, 2026, hindi pa kayo kasama sa maagang rollout na ito. Ang inyong dagdag na pensyon ay ilalabas pa lamang simula Setyembre 1, 2026. Kaya kung kamag-anak ninyo o kayo mismo ay bagong retiro lang, huwag mag-alala. Kung wala pa ang dagdag sa inyong pinakabagong pensyon, hindi ito pagkakamali. Ito ay bahagi lamang ng normal na proseso. Ngayon, para maging malinaw sa inyo, gawan natin ng halimbawa. Kung ikaw ay retirement pensioner na tumatanggap ng 10,000 piso bawat buwan bago ang pagtaas, dahil sa 10% dagdag, ang bagong buwan ng pensyon mo ay magiging 11,000 piso. Kung ang natatanggap mo naman noon ay 7,500 piso, ang dagdag ay magiging 750 piso. Kaya ang bagong buwan ng pensyon mo ay 8,250 piso. At kung ikaw naman ay death o survivor pensioner na tumatanggap ng 5,000 piso, ang 5% dagdag ay 250 piso. Kaya ang bagong buwan ng pensyon mo ay magiging 5,250 piso. Ganito po kasimple ang pagkalkula. Walang komplikadong forma, walang kailangang bayaran, ito ay automatikong idinadagdag sa inyong pensyon. Ngayon, pakinggan ninyo itong mabuti, mga kababayan, dahil dito papasok ang isa pang bahagi ng ating video ngayon, ang posibleng 3,700 piso na dagdag. Mahalagang sabihin ko sa inyo ito ng tapat. Hindi pa ito approved na batas. Ito ay isang panukalang House Bill, ang House Bill 1506 na isinampa ni Representative Rolando Macasaet ng SSSGSES Pensionado Party List. Layunin ng panukalang ito na magdagdag ng 1,000 piso sa bawat option
ng pagkalkula ng pensyon sa ilalim ng Republic Act 11,100, 199 o ang Social Security Act of 2018. Kung maisa sa batas ito, ang minimum na pensyon para sa mga miyembrong may hindi bababa sa 10 taong credited service ay tataas mula 1,200 piso patungong 2,200 piso. Para naman sa mga may 20 taong credited service, ang minimum na pensyon ay tataas mula 2,400 piso patungong 3,400 piso. Ngayon, saan kaya nagmula ang halagang 3,700 piso na nasa headline natin? Ito ay isang halimbawang computation batay sa kombinasyon ng dalawang bagay. Una, ang dagdag na 1,000 piso mula sa panukalang House Bill 1506 at pangalawa, ang epekto ng ongoing na 10% pagtaas mula sa Pension Reform Program. Kung ang isang pensioner ay tumatanggap ngayon ng humigit kumulang 27,000 piso buwanang pensyon mula sa kombinasyon ng kanyang credited years of service, at idagdag natin ang 1,000 piso na panukala kung sakaling maisabatas, plus ang epekto ng mga taunang PRP increases, posible ngang umabot ng humigit kumulang 3,700 piso ang kabuuang dagdag ng ilang pensyoner kumpara sa kanilang orihinal na pensyon bago pa man magsimula ang mga reforma. Muli, mga kababayan, bibigyang diin ko ito ay isang posibleng senaryo, hindi ito kumpirmadong halaga na tatanggapin ng lahat. Iba-iba ang halaga depende sa bilang ng taon ng kontribusyon at sa average monthly salary credit ng bawat isa. Ang mahalaga, alam ninyo kung nasaan tayo sa proseso. Ang House Bill 1506 ay isinampa pa lamang sa Kamara de Representantes. Kailangan pa nitong dumaan sa komite, sa deliberasyon, sa boto sa plenary, at kung maipapasa dito, kailangan pa rin itong dumaan sa Senado bago ito ipirma bilang batas. Kaya sabi nga namin dati, at ulitin ko ngayon, hanggat hindi pa ito naisa sa batas, ito ay panukala pa lamang, hindi pangako. Susundan namin ito ng mabuti para sa inyo. At kung may bagong balita, agad namin itong ibabalita dito sa channel. Ngayon, lumipat tayo sa isang bagay na dapat malaman ng bawat pensyonado. Ang schedule ng pagpapalabas ng pensyon ngayong Hulyo 2026. Ito ang inyong dapat tandaan, mga kababayan, dahil dito nakadepende ang inyong pagpaplano ng badyet para sa gamot, pagkain, at pang-araw-araw na gastusin. Ang SSS ay gumagamit ng 2 batch sa pagpapalabas ng buwanang pensyon batay sa inyong petsa ng kontinhensya o ang petsa kung kailan naging kwalipikado ang inyong pensyon. Kung ang inyong petsa ng kontinhensya ay nasa unang araw hanggang ika-15 ng buwan, karaniwang ilalabas ang inyong pensyon sa unang araw ng susunod na buwan para sa mga may account sa mga PesoNet, participating bank o e-wallet. Kung naman ang inyong petsa ng kontinhensya ay nasa ika-16 hanggang huling araw ng buwan, ilalabas ang inyong pensyon sa ika-4 na araw ng susunod na buwan. Para sa mga pensyonadong may account sa non-PesoNet na bangko, karaniwang ilalabas rin ito sa parehong petsa, ngunit maaaring may kaunting antala depende sa proseso ng inyong bangko. May isa pang mahalagang update, mga kababayan. Kung tumatanggap kayo ng inyong pensyon sa pamamagitan ng tseke sa pamamagitan ng Philippine Postal Corporation, maaaring may kaunting pagkaantala ang inyong pagtanggap kumpara sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng bangko. Kaya kung mayroon kayong kakayahang mag-shift patungo sa direktang bank deposit o kung minsan tinatawag na Disbursement Account Enrollment Module o DAEM, mas maganda ito para hindi kayo maantala sa pagtanggap ng inyong buwanang tulong. Maaari ninyong ipaproseso ito sa inyong pinakamalapit na SSS branch
o sa pamamagitan ng MyTuldok SSS Portal Online. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga loan deduction dahil marami sa inyo, mga kababayan, ang nagtatanong kung bakit mas maliit ang natatanggap nilang pensyon kumpara sa inaasahan. Kung kayo ay may umiiral na SSS pension loan, ang buwan ng amortisasyon nito ay automatikong ibabawas mula sa inyong buwan ng pensyon bago pa man ito ilabas sa inyong account. Halimbawa, kung ang inyong buwan ng pensyon ay 10,000 piso at mayroon kayong buwanang bayad sa loan na 1,500 piso, ang aktwal na matatanggap ninyo ay 8,500 piso lamang. Kaya mahalaga, mga kababayan, na alam ninyo ang eksaktong balanse ng inyong loan para hindi kayo magulat kung bakit mas mababa ang halagang dumarating sa inyong account. Ito rin ang tamang pagkakataon para ipaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa clawback o offset dahil marami ang nalilito rito. Ang clawback ay nangyayari kapag may sobrang binayad ang SSS sa inyo dahil sa pagkakamali sa computation, huli na naiproseso ang inyong suspensyon o kung may overpayment na naganap dahil sa hindi napapanahong pag-uulat ng ilang impormasyon tulad ng pagbabago ng katayuan o kung minsan sa hindi sinasadyang pagpapatuloy ng benepisyo pagkatapos ng pagpanaw ng isang benepisyaryo. Kapag natukoy ang ganitong sobrang bayad, ang SSS ay maaaring magbawas ng maliit na bahagi mula sa inyong susunod na mga buwan ng pensyon hanggang mabayaran ang balanse, sa halip na kunin ang buong halaga ng paisa-isa. Ito ang tinatawag na offset. Kung sakaling dumating sa inyo ang ganitong abiso, huwag kayong mag-alala ng sobra. Maaari ninyong hilingin sa SSS branch na ipaliwanag ang buong detalye at kung sa tingin ninyo ay mali ang kanilang kinakalkula, may karapatan kayong mag-apela o humingi ng review. May isa pang mahalagang bagay na dapat malaman ng bawat pensyonado, ang ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners. Ito ang taunang kumpirmasyon na kailangan ninyong gawin para patunayan na kayo ay buhay pa at karapat-dapat pa ring tumanggap ng pensyon. Marami akong nakikitang kaso, mga kababayan, kung saan biglang nasuspend ang pensyon ng isang lolo o lola dahil lang hindi nila alam na kailangan pala nilang mag-ACOP sa itinakdang panahon. Kaya pakinggan ninyo itong mabuti, kung hindi pa kayo nag-AACOP ngayong taon, huwag na huwag ninyong ipagpaliban ito. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng My SSS Portal Online, sa pamamagitan ng SSS mobile app o personal sa pinakamalapit na SSS branch. Kung natigil ang inyong pensyon dahil dito, hindi ito nangangahulugang nawala na ang inyong benepisyo, kailangan lamang ninyong kumpletuhin ang ACOP para maibalik ang regular na pagbabayad, kasama na ang mga accrued na halaga na dapat sana ay natanggap na ninyo. At ngayon, mahalaga rin, mga kababayan, nabalaan ko kayo tungkol sa mga scam na kumakalat, lalo na tuwing may balita tungkol sa dagdag na pensyon. Huwag ninyong palampasin ito. Maraming pekeng Facebook page, YouTube channel at kahit text message ang nag-aangkin na sila ay opisyal na kinatawan ng SSS o GSIS at hinihiling nila sa inyo na magbigay ng personal na impormasyon o kaya naman ay magbayad muna ng processing fee para umano mapabilis ang inyong dagdag na pensyon. Alalahanin ninyo ito, mga kababayan, hindi kailanman hihingi ang tunay na SSS o GSIS ng bayad para lamang ipalabas ang inyong regular na pensyon o dagdag na benepisyo. Kung may tatawag o magte-text sa inyo na nagsasabing kailangan ninyong magbayad muna o kailangan ninyong ibigay ang inyong buong detalye ng bank account sa pamamagitan lamang ng text o messenger, huwag kayong magtiwala agad. Direkta kayong tumawag sa opisyal na hotline ng SSS
sa 1455 o sa GSIS sa 8847-4747 para makumpirma kung totoo ba ang ganitong balita. Kung may kaduda-duda kayong nakikita online, maaari rin ninyong i-report ito sa BSP sa pamamagitan ng 8708-7087, lalo na kung may kinalaman ito sa inyong bank account o ATM. Bilang praktikal na payo para sa ating mga pensyonado, mga kababayan, narito ang ilang bagay na maaari ninyong gawin ngayon. Una, siguraduhing updated ang inyong nakarehistrong contact number at email sa MySSS o sa GSIS portal para direktang makarating sa inyo ang mga opisyal na abiso. Pangalawa, i-check ng regular ang inyong bank account o UMID card balance para agad ninyong mapansin kung may pagbabago sa halaga ng inyong pensyon. Pangatlo, itago ang mga opisyal na resibo o abiso mula sa SSS o GSIS dahil ito ang inyong magiging basehan kung sakaling magkaroon ng usapin tungkol sa inyong benepisyo. At pang-apat, huwag mahiya humingi ng tulong sa mga anak, apo o kapitbahay kung kailangan ninyo ng tulong sa paggamit ng online portal. Mas mabuti nang may kasamang nagtitiwala kaysa mag-isang harapin ang teknolohiyang ito. Puti. Mga minamahal naming manunood, alam naming hindi lang ito tungkol sa numero at porsyento. Alam namin na ang bawat piso ng inyong pensyon ay may kwento. Ito ang gamot para sa alta presyon o diabetes. Ito ang pambili ng bigas at kuryente. Ito ang paraan para makapiling pa ninyo ng matagal ang inyong mga apo. Alam din naming maraming beses na kayong nangako-ngakuan lamang at kaya naman kami narito para tiyakin na kapag nagsalita kami ng confirmed, ito ay talagang confirmed, at kapag sinabi naming panukala pa lamang, hindi namin kayo lolokohin na parang approved na ito. Iyan ang aming pangako sa inyo bilang isang komunidad na nagmamalasakit. Kaya tandaan ninyo ito, mga kababayan, ang inyong pensyon ay hindi limos. Ito ay karapatan ninyong hinangad matapos ang mahabang taon ng inyong paglilingkod, pagpapagod at pagbabayad ng kontribusyon. Karapatan ninyong malaman ang totoong estado nito. Karapatan ninyong protektahan ito laban sa mga scam at karapatan ninyong ipaglaban ito kung sakaling may pagkakamali. Huwag kayong mahihiya humingi ng tulong, huwag kayong mahihiya magtanong, at huwag kayong susuko sa paghahanap ng katotohanan. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang video na ito, mga kababayan, mangyaring i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kapitbahay na pensyonado rin. Marami sa kanila ang maaaring hindi pa nakakaalam nitong mga detalye. I-click din ninyo ang subscribe button para hindi kayo mahuhuli sa susunod naming mga balita, lalo na kapag may bagong update na tungkol sa House Bill 1506 o sa susunod na tranche ng pension increase. Sa ngayon, mga mahal naming lolo at lola, iyan lamang po ang aming update. Ingatan ninyo ang inyong sarili, huwag kalimutan ang inyong ACOP, at laging maging maingat sa mga scam. Hanggang sa muli, mga kababayan, patuloy kaming narito para sa inyo.